Magandang araw po, Senator Marcolita, Rodante Marcolita. Ako po si Engineer Angelito Mendoza ng Barangay Manalongon, Santa Catalina, Negros Oriental. Isa po akong maliitang kontraktor at may dalawang quarry area operator. Humingi po ako ng tulong na maimbestigahan at ma-facilitate inquiry ang pamamaril sa akin noong August 27, 2025 para mahuli po at magkaalaman ang talamak na korupsyon dito sa aming probinsya. Isa po akong witness sa kasong sinampa ni Kitty Torres sa aming gobernador na si Chaco Sagarbarria at mga tauhan niya dahil sa korupsyon, extortion at operation. Mahigit 3 taon na kaming iniipit nila. Bago nangyari ang pamamaril sa akin, nakapile na po ako sa National Bureau of Investigation sa Manila, at saka sa National Office of the Ombudsman, Visayas. Sana matulungan niyo po ako na mahuli ang salarin at bigyan niyo po ako ng solusyon sa aking quarry na ino-override ng isang malaking kontraktor dito na walang ECC at area clearance. Maraming salamat po. Yan po ang ganyang. At yun po, mga kaibigan, nakakawa naman itong tao na to. Pero ayon sa kanya, siya daw ay si Mr. Mendoza. Siya daw ay isang kontraktor sa isa sa mga lugar o isa sa lugar dyan sa may parte ng Negros. So kung ano pa man, pero malinaw naman sa kanyang sinasabi na nanghingi siya ng tulong kay Senador Marcolita tungkol po sa nangyari sa kanya dahil siya po pala ay binaril at may korupsyon dyan sa lugar nila. At siyempre ang pinaka-highlights dito na mga sinasabi niya yung tungkol mo sa korupsyon na mayroong quarry na wala kang kaukulang permit. So kung ano pa man mga kababayan, siguro sa pamagitan ng aking ginawang reaction na ito ay yun lang naman din siguro ang ating maitulong sa taong ito na maiparating natin kay Senador Marcolita ang kanyang hinaing. Dahil siyempre sa kalagayan niya, parang ako nga rin nahihirapan ako para bang pinipilit na niya ang kanyang sarili na makapagsalita para maitawid sa kanino man sa kinaukulan yung kanyang problema. Na siya nga ay binaril, di ko nga lang alam kung dahil sa kanyang pagbabaril ay ganito na po ang kanyang kalagayan. Subalit sa ganang akin po mga kaubayan, sa ngalan ng hustisya na siya rin namang hinihingi ni Mr. Mendoza, baka pwede naman natin din maiparating kay Senador Marcolita. At siguro isa na rin pagkakataon na mai-share natin ito mga kaubayan sa marami pang mga kinaukulan sa bagay na ito dahil ang isa nga sa kanyang sinasabi ay korupsyon, talamak na korupsyon. At yun nga daw siya ay isang kontraktor dyan sa lugar ng parte ng Kabisayaan. At yun lang nga po mga kaibigan, sa ganang akin, ito lang po di siguro aking maitulong sa kanya na maipalaganap ang video na ito at makarating sa kinaukulan at sa kaalaman ni Senador Marcolita at saka sa ibang mga senador na may malasakit patungkol po sa korupsyon. Dahil ang korupsyon po sa ating panahon ngayon ay taong 2025, lalo na sa flood control project at kung ano pang project na yan, yun pala project ginagamit lamang na isang maskara para ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan sa mga kurakot na mga tao dito sa ating lipunan, lalo na sa mga namumuno sa ating mga gobyerno, ahensya na patungkol po dyan sa pera na yan, ay
Lagana po ang corruption ngayon, lalo na sa flood control project. Ginagamit lamang ang salitang flood control project para lang mapagtakpan ang kanilang mga kalukuhan, para sila makapagnakaw na kumbaga pino ang kanilang pagnanakaw na hindi masyado mahalata ng bayan na sila ay kaya umasinso dahil po sa kanilang pagsisikap, dahil po sa mga project, dahil po siya ay contractor. So, ganun po man mga kababayan, yun nga po ang nangyari sa ating kasalukuyan. So, ito na po bilang isang pagtulong ko rin sa taong ito dahil naawa ko nga medyo hirap na po siya magsalita. So, Senador Marcolita, baka naman po makarating ito sa inyong kaalaman, baka naman po mapagbigyan ang kahilingan sa taong ito na si Mr. Mendoza, na ang kanyang kahilingan lang naman ay maimbestigahan at mabigyan hustisya ang kanyang kalagayan. Siya po kasi ay mayroon ding namang quarry at kung ano pa man ang istorya dyan. Unang-una mga kababayan, ang taong ito hindi ko kilala. Pero akin lang naman napanood dito sa video na kailangan lang naman nating ipalaganap ang kanyang mga hinaing upang makarating sa kinaukulan. Lalo na kay Senador Marcolita na sa kasalukuyan siya po ang head dyan sa Blue Ribbon Committee dyan sa Senado. Yun lang po mga kababayan, sana po mabigyan pansin ang hinaing ng taong ito na ating pong binigyan pansin sa video ko na ito bilang tulong na lang po sa kanya. Magandang araw po mga kababayan, at kung inyo pong tulungan din naman ang aking channel, please hit my bell dyan sa baba para naman tayo po ay magkakaugnay-ugnay pa sa banda paroon for more video to watch. Magandang araw, maraming salamat sa inyo pagsubaybay.